Simulan na natin mga bossing ang ating talakayan. Kasi ito kahapon mainit ang balita na mainit ang balita na yumao si Romeo Acop. At sabi nga nila nako, si Cara David. Galing talaga magdasal. Nagdasal si Cara David. Unang namatay si Enrile. Tapos pangalawang namatay si Cabral. Pangatlong namatay si Acop. May isa pa namatay na DPWH na involved din sa flood control ghost projects. Sabi kasi ni Cara David, mamatay na sana ang lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi ko alam kung corrupt, magnanakaw sa gobyerno, basta yun ang kanyang dasal. Biglang yung mukha nito ni Romualdez yung bumungad, Mamatay na daw sana lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Is mukha ni Romualdez yun nandyan. Hayop naman talaga. So ayun nga mga bossing, namatay si Acop. Tapos yung lahat actually. Ang mga nag-post na mga congressman, alam nyo kung sino? Si Asidre, si De Lima, si Romualdez, yung Young Goons. Young Goons. Hindi mo kilala yun? Yung mga goons na mga congressman na ang ingay-ingay, tapos nung lumabas itong flood control project, biglang nagsipagtahimikan kasi ang pinag-uusapan natin ngayon mga congressman na mga contractor. Di ba sila Dong Gonzales, sila Rog Gutierrez, di ba yung mga construction, yung mga buwaka ng inang yan. Biglang nagsipagtahimikan, ang gagaling nilang sumilip sa mga budget ni Inday Sara. Tingnan mo, dati yung mga congressman, sinisilip si Inday Sara. Di ba? Yung isang Tagala Union, yung baboy na bakla na Tagala Union. Meron din palang mga palpak na mga proyekto sa La Union, ay yabang-yabang. O sino-sino, lahat sila tinututukan Congressman Pulong Duterte sa Davao. Lahat sila, mga congressman, sila Abante, kung sino-sino pa. Tapos biglang ngayon, nanahimik sila. Ang maingay na lang ngayon, alam mo ko yung mga walang kwentang tao. Yung mga makakapal ang muka, yung mga salot sa lipunan na mga makakaliwa. Yan, sila Tinyo, sila si Kulot Salot, yung si Elago, at saka yan sila Leila de Lima. Sila na lang maingay ngayon. As in, sila na lang ang maingay. Yung mga congressman dati na mga mayayabang, na mga putang ina kung umasta sa Quadcom, umasta sa Tricom, akala mo walang kamatayan ng mga pukin ng ina. Kita mo ngayon, isa-isa na silang nawawala. Isa-isa na silang nakakarma. Hindi ba si Abante nakakarma din yan? Natalo yan sa eleksyon. Ngayon, biglang ipinroklama ng tarantadong Comelec. Tapos, di ba, parang pinagpapaliwanag na sila or pinick up na ng Supreme Court yung maling pagdeklara sa kanya as winner. Mali naman kasi talaga yun Mali naman yun. Mantakin mo, hindi ka nanalo. Kung halimbawa, dalawa lang kayo naglaban doon. Hindi pa naman disqualified tong isa. Meron pa lang siyang kumbaga dinisqualify siya ng Comelec dahil sa citizenship. Putangin na, tagal-tagal nang naninilbihan yan sa Maynila. Ngayon nyo pa inanuhan ng citizenship issue. Gago. Tagal-tagal ng congressman niya konsyal niyan. Ngayon nyo lang sinilip niyan. Ngayon dinisqualify siya tapos biglang inupo si Abante. Si Abante upo hindi naman ganun ang succession. Ayop talaga naman So ganun na nangyari dyan. So dito pa lang may pakita mo na talaga si Abante unang nakarma Nakayabang-yabang niya Tapos yung anak niyang mukhang tsinelas. Ang yabang-yabang din spokesperson ng spokesperson. Diyan sa Congress, tinan mo, wala na, lalaos na. Putang ina, pangit kasi. Pangit na nga, pangit pa ugali. So ayan, ang mga nangyayari. Nakakarma. Yung mga congressman na dati ang ingay-ingay, ngayon sila na yung sentro ng investigasyon at sentro ng sisi ng lahat ng mga katarantaduhan pagdating sa kaperahan sa bayang Pilipinas. Ngayon, ito na nga. So, may nagdasal, mamatay na sana kayo. Namatay si Enrile. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo, namatay si Enrile. Ito yung sinasabi ko. Ito yung hindi maganda kay Enrile. Kasi naging part siya ng history ng pagbagsak ng diktadoryang Marcos.
Tapos, nagsilbi siya ng matagal. Hanggang umabot siya ng 100 mahigit na taon. Marami namang mga nagawang mabuti yan. Marami rin mga nagawang kasalanan yan. Pero kahit papaano, nakikitaan natin si Enrile na nagsilbi rin talaga sa bayan. Kaya lang, bago siya mawala sa mundo, putang ina, bago siya nawala sa mundo, naging siyang advisor ng isang tarantadong presidente. Kahit ano yung magandang ginawa ni Enrile noong mga nakaraan panahon ng mga dinosaur, panahon ng mga paniki. Kung ano mga magagandang ginawa niya noon, nawala lahat yun. Bakit? Kasi nadikit siya sa pangalan ng Bongbong Marcos eh. So nung namatay si Enrile, ayun, nakita ninyo ang daming nagsabi na buti nga. Pupunta ng impyerno yan, ganito, ganyan. Ang daming mga negative. Dahil, bakit? Kasi nga, bigla siyang, nung dumikit siya sa mga Marcos, nagbago yung prinsipyo niya eh. Sumuporta siya sa kawatan, sumuporta siya sa addict, di umano. Tapos, marami na rin siyang sinasabi against sa mga Duterte. Samantalang noon, hindi naman siya ganun. Dahil nga, naging parang kalaban na rin siya ng mga Duterte. Nung namatay siya, utang ina, yung mga totoong tao yung mga Duterte supporter. Di pinagtatawanan siya. Eto na. Namatay naman ngayon si Cabral. Namatay ngayon si Cabral, ang dami-dami ring mga chismis. Ang chismis baka tinulak, baka nadulas, baka ganito, yung asawa sangkot, yung driver sangkot, na baka tinulak ni Martin Romualdez yan o ni Sandro Marcos. Kaya nung Yap dyan sa Baguio, baka hindi ko sinabi tinulak nila. O yung mga sindikato, kung sino man yan, and so on and so forth. Itong Cabral, ganun din ha. Itong Cabral, mga bossing, dati rin tong matagal na 45 years tong nanungkulan sa gobyerno. At marami tayong mga nakikita na mga post ng mga dati niyang mga kasamahan na she was before a clean government official. Maayos, maganda, soft-spoken, magaling siya magtrabaho kasi hindi naman tatagal yan 45 years sa panunungkulan or sa public service kung hindi maayos yung tao na yan. So maayos yung tao until naging kawani siya sa pamahalaan under the most corrupt government, the most corrupt president, the most tanga, bobo at walang kwenta na presidente na si Bongbong Marcos. Nalagay siya dyan. Nangyari kay Cabral. Hindi ba? Nung namatay siya, imbis makisimpat siya yung mga tao, pinagtatawanan siya, ganito, ganyan. Tapos, maraming mga negative comments din. Maraming nagsasabi na ganito, na ganyan, na she faked her death, na ganito, na siya daw ay, ex-deal na yun, siya o pamilya niya. So, ang dami ng mga ganun lumalabas. Kaya nga nung nakaraan, nagsalita pa nga si Senator Robin Padilla na irespeto yung namatay. Pero sinagot nga natin yung sabi ko, hindi namin irerespeto yung namatay na kriminal. Kasi yung mga kriminal sa ibang bansa, pinapatay talaga yan. Sa China, pag nangurap ka, babariling ka eh. Ka talaga, firing squad ka. Sa Korea, ganun din, Silya Electrica ka. Sa Singapore, lahat ng, sa Malaysia, ganyan, bibitayin ka. Kita nyo nga nangyari sa Nepal, hindi ba? Yung taong bayan mismo ang pumatay doon sa mga korap. Dapat talaga yung mga magnanakaw at saka yung mga korap na mamatay yan. Hindi tayo dapat nakikisimpatya sa mga tao na yan. Magnanakaw yan eh. Isang buhay lang siya. Imaginein mo. Dahil sa pagnanakaw nila, ang daming buhay ang apektado. Namatay yung mga taga Cebu nung baha at bagyo. Tapos marami ring namatay nung sumunod pa na bagyo. Tapos dito sa Maynila, ang dami ring mga nasirang kagamitan dahil dun sa bagyo. Tapos gusto ninyo makisimpatya kami sa mga buwaka ng inan yan? Yung mga buwaka ng inan yan ang mga may kagagawan kung bakit mga loss of properties and loss of lives. Isang buhay lang yan eh. Kulang pa nga yung buhay niya pambayad sa mga buhay na nawala dahil sa mga pagnanakaw nila eh. 'Di ba? Mahal ko si Senator Robin pero at alam ko na talagang siyempre yun ang turo ng kanilang relihiyon. Kaya lang talaga sa pagdating talaga sa panahon ngayon, gusto mo maging mabait pero di mo magagawa. Bakit? Kasi puta itong mga namatay na ito, mga salot sa lipunan nito eh. Mga pinagkaitan nito ang mga Pilipino ng magandang serbisyo at ng maayos na pamumuhay dito sa bayan natin. Ang pinakamasakit sa lahat mga bossing,
Yung walang-wala ka na. Wala kang trabaho, hirap ka na kumain, wala ka ng pampaaral sa anak mo, hirap ka na sa pamasahe, araw-araw na ginawa ng Diyos, stressed ka na, walang-wala ka na. Yung halos talagang ilang gutom na yung tinitiis mo, yung mga anak mo, ang sakit sa loob ng isang magulang na nakikita mo yung mga anak mo, hindi mo ma-provide yung mga pangangailangan nila, projects, field trips, yung mga kung ano-ano man, yung mga bayarin, papabili ng gamot, papabili ng chichirya. Ang sakit sa isang magulang na pag lumapit sa yung anak mo, pa, baka pwede, gusto ko yun, yung ice cream. Gusto ko yung popcorn, yung mga ganun, tas hindi mo maibigay. Oo, sasama ang loob ng bata pero mas masama ang loob ng isang magulang na salat ka. Ni pangangailangan, konting kapritsyo ng anak mo, hindi mo maibigay. Tapos ninakawang ka pa. Puki ng ina. 'Di ba? Ninakawang ka pa. 'Yun ang pinakamasakit sa lahat eh. Yung walang-wala ka na tapos nanakawan ka pa. 'Yun ang pinaka kademonyohan. So, masisisi mo ako bilang isang Pilipino na pinagkaitan ng magandang serbisyo na magalit dito sa mga taga-gobyerno na pinapasahod mo na. Pinapasahod mo na, nagnanakaw pa, tapos ang sasarap ng buhay ng mga pamilya nila, tingnan mo itong Cabral, putang ina yung muka. Mantakin mo, sabi nung noong purinarya ha, layo nung nilaglagan niya. Wala siyang bangas sa mukha, putang galing nung plastic surgeon na gumawa ng mukha niya. Ang tigas ng mukha niya, mantakin mo sa sobrang tigas ng mukha niya, nagpagulong-gulong siya sa batuhan, wala daw galos yung mukha. Yun yung sabi nung yun ang sabi nung reporter ng TV5. Wala daw galo sa mukha. Pero sabi naman ni Remulla, wasak daw yung ganito. Pero imagine mo, di ba nagpagulong-gulong ka, talbog-talbog ka, hindi ka makikilala talaga dun. Pucha, hindi lang isang beses tatama yung mukha mo sa batuhan eh. Siguro sa ilang pagulong-gulong mo, yung mukha mo ilang beses tatama eh. Ang tigas ng mukha niya, sa sobrang tigas ng mukha niya, hindi siya nahiya sa mga pinagdanakaw niya, tapos pinagpapaplaster niya sa mukha niya na ganyan. Bakit tayo nagsasalita ng ganito? Again, nobody deserves to die. Except itong mga korap sa gobyerno. Except itong mga magnanakaw sa gobyerno. Hirap na yung mga Pilipino, tapos tayo pa yung inaabuso. Diba? Ngayon, eto may bagong namatay si Akop. Tingnan nyo. Breaking news, habang nagla-live tayo kahapon, si Akop namatay. Anong unang pumasok sa isip natin? Karma. Diba? Breaking news, oy boss Dada, namatay daw si Akop. Tinignan ko kagad yung cellphone ko, oo, namatay nga, karma. Yun ang kagad napasok sa isip ko. Hindi ko man lang naisip, kawawa naman yung may iwanan na asawa. Nagdadalamhati yung mga anak, yung mga apo, and so on and so forth. Ang naisip ko kagad, karma. Bakit? Kasi, yung unang papasok sa isip mo, pag may nawalang isang tao, ibig sabihin, yun yung legacy na iniwan niya. Oo, yun yung legacy na iniwan niya. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming kapitbahay na napakasama ng ugali. Laging paglasing, nagwawala. Chismoso pa. Tapos, adik pa. Sugarol pa. Lasinggo pa. Lahat ng mga kabulastugan. Buisit na buisit ang mga kapitbahay sa kanya. Nung namatay, alam mo, ang sabi ng mga kapitbahay, mabait yan. Mabait naman yan eh. Mabait naman yan, kaya lang nabisyo lang. Yung asawa kasi ng lalaki, kaya naging ganyan yan, naging baliw. Pero noon, okay yan, mabait yan. Hindi ba alam mo yun, lahat ng namamatay, bumabait. Di ba? Kasi nga tayo mga Pilipino, maawain eh. Mabait yan. Kaya nga ikaw, kung yung asawa mo, visit ka, masama ugali, gusto mo bumait, patayin mo. Pag namatay yan, tayo mo lahat ng kamag-anak niya, yun, sayang naman. Ay, parang nakatutulog lang siya. Mabait kasi yan, yung nabubuhay. Alam mo yun, di ba, alam natin yan, lahat tayo ganyan. Di ba, sabi nga nila lahat ng namamatay, bumabait. Bumabait sa kwento. Kasi nga sa awa, namatay na. Pero si Akop, nung namatay, ang unang naisip natin, karma. Bakit? Putang ina, puro kagaguhan ginawa niyan eh. Puro kagaguhan at pangbubuli ang ginawa niya ni Akop eh. Hindi ba si Akop ang nag-contempt kay Si Akop, si Lapaduano ang nag-contempt kay Grijaldo. Kay Kernel Grijalde ba yon? Grijaldo, basta yon. Hindi ba ang tagal na nakulong nun? Pinagkaitan nila ng kalayaan ng wala namang kasalanan yung tao. Ni wala ngang kaso yung tao ngayon patungkol dun sa binibintang sa kanya ng mga hudas na ito.
Di ba? O aside from that, pinatawag yung mga vloggers doon. Mga babae, Crisetio, si MJ Kiambao. Anong ginawa sa kanila nito? Binaboy-baboy sila nito. Putang ina, katanda-tanda ang tao. Akala mo, walang mga apo, mga anak na mga babae, putang ina, mga babae, pinagtripan doon dahil congressman sila, kaya yabang nila. O, di ba? O, anong ginawa? Pinaiyak. O, tapos sabi, magsusorry ka o hindi? Kung di ka magsorry, contempt ka. Oh, sinungaling ka. So yung maamin ka, sinungaling ka. Ganun sila mambuli, buwaka ng ina ng mga yan. Kaya pag naalala ko talagang putang ina. Sabi ko, mabuti na lang din talaga na wala ang mga hayop na yan eh. Oh, tapos aside from that, nakita nyo kung paano nila tinrato si Pangulong Duterte? Noong pumunta ron si Pangulong Duterte, humarap sa kanila, nakita nyo kung paano nila itrato? 14 hours. Si Pangulong Duterte, 80 anyos, 14 na oras na pinaupo nila doon, tinatanong nila ng paulit-ulit tungkol sa mga bagay-bagay, binababoy nila si Pangulong Duterte doon. Pumapalag si Pangulo, hinarap silang lahat ni Pangulo, pero nakita mo, wala silang awa doon sa matanda, hindi lang basta matanda, dating presidente nagsilbi ng tama sa bayang Pilipinas. Ginanon-ganon nila. Aside from that, siya rin ang gumawa ng mga istorya tungkol kay Mary Grace Piato, na ganito, na ganyan, intel. Siya mismo, pulisya, alam niya na ang intel, di dapat nilalabas yan. Yung mga intelligence officers, yung mga asset, hindi dapat nilalabas yung identity tsaka mga pangalan yan. Kaya nga nung nakaraan, merong mga nagbigay ang pulis ng mga pabuya sa mga peking intelligence officers nila eh. Kasi paglagay nung bag na ganun, yung bag kinuha, ibinigay dun sa tao, walang laman na pera eh. So, ibig ko sabihin, lahat yung mga yun, nakamaskara, nakatago yung mata. O hindi ba, nagdi-disguise, iniiba pa nga yung boses eh, kaya nga may Bikoy, ako si Bikoy. Di ba, kaya nga may mga whistleblower sila eh, na kung ano-ano ang nilalabas ng mga balita at hindi nagpapakita ng mukha. It's because napakadelikado. O para sa isang intelligence officer na ma-expose yung kanyang identity dahil kung ang ine-expose mo komunista, kung ine-expose mo sindikato, delikado talaga buhay mo. Siya pulis, colonel ay general pa yan, pero alam niya yun, pero nagbubulag-bulagan siya doon. O kaya ayan, ngayon, dahil doon sa mga ginawa niya, kasi si Akop, di man natin kilala yung putang ina niyan. Pakialam naman natin sa ulol na yan, kung anong naging buhay niya nung nakaraan. Wala namang significance sa atin yan. Nakilala lang naman natin yung hayop na yan noong nagsimula na tong Quadcom hearing, nagsimula na tong panggigipit sa mga Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung titingnan mo kung sino-sino yung mga nagsasalita tungkol dito kay Akop, yung mga kasama din niya na nanggipit sa mga Duterte, kalaban ng mga Duterte, yung mga kasama din niya na nagpo-propaganda at mga korap din, mga kontraktor. Pinapaliwanag ko lang bakit ito yung initial na reaction natin. Di ba? Nakukuha niyo yung ibig sabihin? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala